Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa isang batang babae na may napakalaking kaakuhan tulad ni Alice, na walang alinlangan na naging isang malaking dagok sa kanya. Hindi lamang baliwalain ni Gerald ang katotohanan na siya talaga ang may kasalanan sa oras na iyon. Umiling siya, pagkatapos ay tumungo siya upang kunin ang 2 bote ng red wine na hiniling nila. Nagulat siya nang pareho silang kumuha ng mainom at nagsimulang magbaba ng alak. Sinabi ni Hilary kay Gerald na tulungan silang magbalot din ng kanilang maleta. Ito ay tulad ng kung siya ay personal na nagtrabaho para sa kanila o iba pa. Sa kasamaang palad, may iba pang mga bagay na nasa isip si Alice kaya't hindi talaga siya nakatuon ang mga mata sa kanya. Sa oras na tapos na niya ang pag-impake ng lahat para sa kanila, ang parehong mga bote ng pulang alak ay wala na ngayong. Kahit na malinaw na napakaliit ni Alice sa puntong ito, pinilit pa rin niya na magkaroon ng mas maraming alak. Walang pagpipilian si Gerald kundi ang makinig sa kanyang mga order. Tulad ng sa wakas ay handa na si Gerald na umalis, subalit nagsimulang magretiro ulit si Alice bago dumapa sa sahig. Malinaw na siya ay labis na nakainom, napakabilis. Si Hilary mismo ay nagretiro na para sa gabi sa pagtatapos ng pangalawang bote, at ngayon ay nakahiga sa kanyang kama, walang malay. Uminom ka? Gusto ko pa ring uminom. Sabi ni Alice sa pagitan ng paghikbi. Kahit na talagang nais niyang umalis na lang, simpleng hindi na kaya ni Gerald na makita si Alice sa ganoong estado. Habang siya ay lumalakad papunta sa kanya, tiniyak niya sa sarili na pinahiram lamang niya ito ng isang tumutulong sa labas ng pagkakasala, at hindi dahil sa pagmamahal. Kung tutuusin, si Alice ay nabubuhay sana ngayon kung hindi dahil sa akin. Sa pag-angat nito sa kanya, sinabi ni Gerald na, sige, tama na ang pag-inom para sa gabing ito. Mayroon pa ring gawain na dapat gawin bukas, kaya't magpahinga ka ng maaga. Sa sandaling nakahiga na siya sa kanyang higaan, papalaran na sana siya nito nang biglang hawakan ni Alice ang pulso niya. Gerald, ikaw ba talaga iyan? Tanong ni Alice. Ang mga mata niya ay malabo at puno ng luha habang nakatingin sa kanya. Natatakot akong nagkamali ka ng tao, sagot ni Gerald habang sinusubukan niya agad na pigil ang mga daliri nito. Sa wakas handa ka na akong makita ulit. Marami akong mga bagay na sasabihin sa'yo. Huwag ka umalis. Mangyaring pakinggan mo ako, dagdag ni Alice, nakakagulat na mahigpit ang kapit niya para sa isang lasing. Hindi man alam ni Gerald kung simpleng nagsasalita ba siya ng kalokohan sa puntong ito. Alam kong imposible para sa ating dalawa na muling magkasama. Magtiwala ka sa akin na sinubukan ko ang lahat na may isip kong kalimutan ka. Sinubukan ko pa ring magsimula ng isang bagong relasyon upang sa wakas ay magawa bitawan mo. Ngunit kahit anong gawin ko, ang iniisip ko ay ikaw pa rin. Ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit ako. Inaasahan ko lang na balang araw ay magbago ang isip mo. Hindi talaga ako ang kaswal na uri ng babae na nakikita mo ako bilang. Alam mo, itinago ko ang aking sarili bilang isang birhen para lamang pareho kaming magkaroon ng pagkakataon isang araw. Basta. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, Gerald. Sinabi ni Alice, tumatanggi na bitawan siya. Nang marinig ang kanyang pangangatuwiran sa likod kung bakit nanatili siyang dalaga, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting paggalaw sa kanyang paniniwala. Gayunpaman, nanatiling matatag siya na ayaw na niya sa kanya. Madaling na nang sumapit mesaging umaga nang magising si Alice. Kahit na nakainom siya ng maraming pulang alak noong gabi, ang puso niya ay kumakabog sa halip na ang kanyang ulo. Nanginginig ito, huminga siya ng malalim habang tinangkang umupo. Gayunpaman, bago niya ito nagawa, naramdaman niya kaagad na may mali. Hinila ang kanyang kumot sa gilid, agad siyang sumigaw, nagulat sa kanyang nakikita. Hilary? Hilary? Ano ang nangyayari, Alice? Sumagot si Hilary sa halip masungit, nagising sa pagsigaw ni Alice. Suot ko ang iba kong hanay na mga damit noong umiinom kami kagabi, di ba? Tingnan mo. Bakit ako nakapajama ngayon? Ikaw ba ang dumula sa kanila sa akin? Tanong ni Alice. Hindi, sa palagay ko ay malamig ako pagkatapos uminom ng sobra kagabi. Hanggang gising ka pa ba? Sino pa ang nakapasok sa iyo sa iyong pajam? Humawak ka, kung may ibang tumulong sa iyo na magbago, pagkatapos ay kakailanganin nilang alisin muna ang lahat ng iyong dating damit, di ba?
Sinabi ni Hillary na nagsisimula ng makaramdam ng kaba habang dali-dali niyang sinabi kay Alice na suriin kung nararamdaman niya kung may kakaiba o mali sa kanyang katawan. O sige, pag-isipan mong mabuti ngayon. Sigurado ka na hindi ka nagbago sa iyong pajama sa sarili mo kagabi? Pasimple na niniting ni Alice ang kanyang mga alis bilang sagot. Wala sa mga ito ang gumawa ng anumang kahulugan sa lahat. Hindi ko matandaan. Bagaman nagkaroon ako ng kakatuwang panaginip kagabi. Sa loob nito, si Gerald ang nagdala sa akin sa kama at talk sa akin. Wala na akong matandaan pa. Sobrang balisa ko ngayon. Paano nangyari ang isang bagay na katulad nito? Bagaman nararamdaman niya pa rin ang pagkabigla, matapos na maingat na siya sa atin ang kanyang sarili, gumaan ang pakiramdam ni Alice nang malaman na wala siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Isang barrage ng mga katanungan ang bumubomba pa rin sa kanyang isipan nang siya ay tumayo mula sa kama upang magsimulang magbalot. Hindi alintana kung ano ang nangyari, ang pagmamadali sa pigi ng kaarawan ay mas mahalaga ngayon. Samantala, handa sina Gerald, Drake, at Tyson na magtungo sa kaganapan, kasama ang kanilang koponan. Maalala pa rin ni Gerald ang mga kaganapan kagabi. Bago pa man matapos si Alice sa pagsasalita, nagsuka na siya hindi lang sa sarili niya, kundi pati na rin sa buong Gerald. Ang pinalala nito, nagsimula na siyang mag-ayos ng sarili niyang damit pagkatapos nito. Frustrated at sa isang pagkawala para sa kung ano ang dapat gawin, sa kalaunan ay nanirahan si Gerald sa pagtitik sa isang alagad ng hotel ng $3,000 upang matulungan si Alice na mabago at malinis ang kanyang silid. Gayunpaman, inalog niya ang mga saloobin habang nagpatuloy sila sa paghihintay doon. Kailangan niyang ituon ang pansin sa lihim na misyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang espesyal na mukhang kotse at lahat ng tao doon ay nakapiring. Ang bawat pumasok ay kailangang patayin din ang kanilang mga cellphone. Pagkatapos ng lahat, ayaw ng pamilya Fenderson na may malaman ang kung saan matatagpuan ang mansyon. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, maraming mayaman at makapangyarihang mga numero ang nakarating na sa kanilang mga mamahaling kotse sa mansyon ng Fenderson family. Inaasahan kong mamaya mong ilabas ang usapan na pinag-usapan natin kanina, ama, sabi ni Yael habang nakatingin kay Noe. Pareho pa silang nakaupo sa kanilang sasakyan. Hahaha. Huwag mag-alala, tiyak na susubukan kong ayusin ang mga bagay ng payapa bago gumamit ng karahasan. Magaling kung sumang-ayon dito ang Fendersons, kahit na kung tatangi sila, hindi nila talaga masisisi ang pamilyang Squealer sa pagiging walang galang sa oras na ito, sagot ni Noe habang malamig siyang ngumiti. Matapos sabihin yon, inutusan ang driver na magmaneho papasok sa mansyon. Pagpasok, ang unang ginawa ni Noe ay makipagtagpo sa matandang Panginoon ng pamilya Fenderson. Gusto mo ba akong makilala, Noe? Sabi ni Bryson habang nakatingin sa kanya. Nandoon sila ngayon sa matandang silid ng pag-aaral kung saan nakaupo si Bryson bago hiningi siya ni Noe. Wala ito, Lord Fenderson. Nais ko lang sanang kausapin tungkol sa bagay tungkol kay Yael at Jasmine. Sigurado akong alam mo na pareho silang may magandang relasyon, kahit mula pa sa kanilang pagkabata. Nagtataka ako kung si Yael ay maaaring maging manugang ng pamilya Fenderson. Ngayon ay tiyak na magiging isang pagpapala sa mga Squealer, sabi ni Noe sa isang magalang na tono. Alam ni Noe na kahit na si Yael ay matagal nang interesado kay Jasmine, hindi masabi ang pareho para sa mayabang at mayabang na si Jasmine. Tila wala naman siyang interes sa kanyang anak. Habang si Noe ay nagawa na ng malaki para sa mga Fenderon sa mga nakaraang taon, sinong mga miyembro ng pamilyang iyon ang talagang pinahalagahan ang ginawa niya para sa kanila? Naturally, si Noe ay hindi kailanman nagkaroon ng tapang o lakas ng loob na tanungin ang mga Fenderson tungkol sa mga bagay tungkol sa kasal ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang Fenderson ay pa rin ang pangunahing pamilya ng kakibat ng Squealer. Gayunpaman, dahil ang isang napakalaking kaganapan ay nagaganap ngayon, inako ni Noe na sa wakas ay magtanong tungkol dito, upang makita lamang kung paano tumugon ang matandang Panginoon. Bilang sagot, sumimangot si Bryson. Gamit ang isang mapusyaw ng ngiti sa kanyang muka, sinabi niya pagkatapos, nagpapahiwatig ka ba ng kasal sa pagitan nina Jasmine at Yael? Sa gayon, natatakot ako na ang lahat ay bumagsak sa kung ano ang sasabihin ni Jasmine tungkol sa bagay na ito. Kung sa bagay, ang pag-aasawa ay personal na kapakanan ng mga kabataan. Dapat mong pahintulutan ang nakababatang henerasyon na harapin ang bagay na ito ng mag-isa. Nang marinig ito ay bahagyang naguluhan si Noe, dahil alam niya na ang kanyang panukala ay hindi lamang direktang tinanggihan. Pagkatapos ng lahat, malinaw na ang apong babae ni Bryson ay wala talagang interes kay Yael.
Bilang mga magulang, likas tayo sa mga tagagawa ng mga anak. Lord Fenderson, naniniwala talaga ako na hanggat iminumungkahi mo ito, walang ibang pagpipilian si Jasmine kundi ang sumunod. Pagkatapos ng lahat sa mga bata, ang ating mga utos ay kasing ganda ng batas. Maliban kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat si Yael upang makasama si Jasmine. Natatakot ka ba na mapunta siya sa kahihiyan sa pamilyang Fenderson? Tanong ni Noe, naninindigan sa pagpindot. Hahaha. Hindi talaga iyon ang kaso. Sagot ni Brison habang tumatawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid ng pag-aaral at lumakad si Jasmine. Narito ang listahan ng mga panauhin at iskediul ng mga kaganapan para sa araw na ito. Tingnan mo ito, Lolo. Pangunahing responsibilidad ni Jasmine ng araw na iyon ay ang pangasiwaan ang kaganapan. Iwanan mo na lang sa tabli ko. Makakasiguro ako sa iyo na namamahala. Speaking of which, Jasmine, dumating ka sa tamang oras. Pinag-uusapan lang namin ni Lord Fenderson ang tungkol sa iyo, sabi ni Noe habang nakatingin sa kanya. Oh? Pinag-uusapan mo ako, Uncle Skyler. Napakalaking karangalan, sagot ni Jasmine, isang malamig na ngiti sa labi. Sa katunayan, kita mo, tinatalakay ko lang si Lord Fenderson tungkol sa kasal namin ni Yael. Hindi ka na bata, Jasmine, at tungkol sa oras na naisip mo ang iyong hinaharap at kasal. Dahil pareho kayong magkakilala ni Yael mula pagkabata, pareho kayong magiging perpektong mag-asawa, nakangiting sabi ni Noe. Paumanhin, Tio Squealer, ngunit hindi ako interesado sa kasal sa ngayon. Pansamantala, dapat maghanap ang iyong anak ng iba, sagot ni Jasmine sa isang malamig na boses. Dahil hindi man siya binibigyan ng kahit na anong muka ni Jasmine, ang muka ni Noe ay agad na namula sa galit. Napatawa lang si Brison nang sabihin niya, huminahon ka, Noah. Dahil pinag-uusapan na natin ito, lilinawin ko lang ang mga bagay ngayon. Kahit na magtapos sa isang relasyon sina Jasmine at Yael, hindi na sila ikakasal sa huli. Kung sa bagay, nakatalaga na si Jasmine na makasama ang iba mula pa noong araw na siya ay ipinanganak. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Brison, kapwa nagulat sina Jasmine at Noe. Ano ang ibig mong sabihin doon, Lord Fenderson? Maging si Jasmine ay nagtataka ring tumingin sa kanyang lolo habang si Noe ay nagtanong. Mahabang kwento. Bago ito, sigurado akong pareho kayong alam ang tungkol sa masamang dugo sa pagitan ng aming pamilya at ng mga Crawfords, tama ba? Tanong ni Brison. May malamig na ekspresyon sa muka, saka sumimangot si Noe bago tumango. Kaya, ang parehong mga pamilya ay nagalit na sa bawat isa kahit na mula sa nakaraang henerasyon. Habang patuloy kaming nakikipaglaban sa lihim noon, mayroon ding panahon ng kapayapaan sa pagitan ng mga pamilya. Sa panahong iyon, si Daryl Crawford ang pinuno ng pamilyang Crawford. Ang kanyang anak na si Dylan ay ang kasalukuyang ulo ng pamilya Crawford. Nang kami ay mas bata pa, pareho kami ni Daryl na magkalapit na kaibigan hanggang sa punto na matawag ko siyang kapatid ko. Sa sandaling minana naming pareho ang mga posisyon ng mga ulo ng pamilya, nagawa naming pansamantalang wakasan ang alitan sa pagitan ng Crawfords at ng Fendersons. Upang matiyak na nagpatuloy ang kapayapaan, gumawa kami ng isang alyansa. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon sa sinabi na alyansa. Ito. Hindi maaring. Ito ba ay isang kontraktwal na kasal? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Tunay na. Sa pamagitan ng pagkakataon, kapwa kayo at apo ni Daryl ay pinanganak sa parehong araw, buwan at kahit na taon. Dahil doon, pareho kaming nakaisip ng isang kasunduan sa kasal at pumayag akong payagan ka na ikasal sa apo ni Daryl. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagpunta sa timog nang si Daryl ay nagkaroon ng isang mabangis na pagtatalo sa kanyang anak. Dahil dito, napagpasyahan niyang bitawan ang bagay, nakalimutan ang iba pa. Kapag nangyari iyon, hindi na siya nagsalita tungkol sa anumang bagay patungkol sa Crawfords. Si Dylan mismo ay isang sobrang mayabang at nangingibabaw na tao. Mas gusto niya ang pag-asa sa sarili niyang pagsisikap at kakayahan kaysa bumubuo ng mga alyansa. Ang kanyang layunin ay upang sumuko ang pamilya Fenderson sa Crawfords. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula muli ang mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang pamilya. Nasa paligid iyon nang nangyari ang bagay tungkol sa iyong tiyahin. Pagkatapos nito, ang Crawfords at ang Fendersons ay ganap na natapos ang lahat ng kanilang mga relasyon. Habang si Daryl naman ay hindi nagpakita ng medyo matagal, hindi nangangahulugan na ang kontrata ng kasal ay tumitigil na maging wasto. Sa katunayan, kahit na si Dylan ay labis na galit sa mga Fenderon, hindi siya nagpadala ng sinuman upang formal na tapusin ang kontrata.
Hanggat hindi natanggal ang kontrata ng kasal, kung gayon ang mga patakaran ay nalalapat pa rin hanggang sa araw na pipiliin ito ng pamilya Crawford, paliwanag ni Bryson bago tumingin kay Noah. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin ngayon, Noe? Upang isiping ang Crawfords at ang Fendersons ay mayroong ganoong kasaysayan. Gayunpaman, dahil ang parehong pamilya ay nagtatalo pa rin sa isa't isa, kung gayon ang kasunduan sa kasal ay dapat, sa pamagitan ng karapatan, automatikong matanggal, hindi ba, Lord Fenderson, sagot ni Noe na atubili pa. Bagaman totoo na kapwa sina Dylan at Daryl ay nagkaroon ng isang malaking tunggalian noon, sa palagay ko, hindi talaga magkakaroon ng lakas ng loob o katapangan ang kanyang anak na pribado na baguhin o labag sa mga patakarang itinakda ng kanyang ama. Napakahusay, Lord Fenderson. Magpapanggap lang ako na hindi ko na napag-usapan. Gayunpaman, tandaan na nakaaway kami sa mga Crawford sa lahat ng mga taong ito. Hindi kami titigil sa paghawak ng aming mga sama ng loob laban sa pamilyang Crawford, lalo na pagkatapos ng insidente na kinasasangkutan ni Sarah na nagdala ng napakalaking pagkalugi sa aming mga pamilya. Sabi ni Noe bago tuluyang lumabas ng study room. Siya ay nakakakuha ng higit pa at mas mapangahas sa araw, malamig na sabi ni Jasmine. Pagkatapos ay tumakbo siya sa tagiliran ng kanyang lolo at nagsimulang magmasahe ng balikat bago sabihin, gayunpaman, anuman ang kasiyahan ni Noe sa pakana, wala siyang laban sa iyo, lolo. Upang isipin na maaari kang makabuo ng isang bagay na hindi ka panipaniwala sa isang maikling panahon upang linlangin siya. Hahaha. Natatawang tugon, dahan-dahang tinapik ni Bryson ang likod ng kamay ni Jasmine bago sinabi, ngunit hindi ko siya niloko, Jasmine. Tunay ka na ay napapangasawa sa batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Eho? Saglit na natigilan si Jasmine dahil sa ganoon. Paano? Paano posible yon, lolo? Hindi ka maaring maging seryoso, tama. Hindi niya may isip na ang isang bagay na walang katotohanan na ito ay talagang mangyayari sa kanya. Siyempre seryoso ako. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi ko masyadong maintindihan. Dahil ang naturang isang kasunduan sa kasal ay mayroon, bakit naging tiyahin at tito ni Peter, ang pangalawang Panginoon ng pamilyang Crawford ang kalaban ay sinalungat at pinintasan ng marami noon, takang pagdududa na tanong ni Jasmine. Kaya, tiniyak na Dylan na ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford ay lumaki sa kahirapan. Pinapayagan ang batang master na maghalo ng mahusay sa iba pang mga ordinaryong kalalakihan. Habang si Dylan ay nagsisikap ding itago ang kanyang kinaroroonan at pagkakakilanlan, nagawa kong alisan ng takip ang ilang mga pahiwatig sa loob ng maraming taon kong pagsisiyasat. Ang hula ko ay ang sikat na Crawford na mula sa Mayberry ay malapit na naugnay sa batang Panginoon ng pamilya Crawford. Gino Crawford. Sa katunayan, gayunpaman, tuwing susubukan kong magpadala ng isang tao upang siyasatin ang bagay, palaging tumutugon kaagad si Dylan. Dahil sa kanyang patuloy na panghimasok, hindi ko na napansin pa ang bagay na ito. Nalaman ni Jasmine ang tungkol sa maraming bagay mula sa pag-uusap na ito lamang. Ang pinakamalaking pagkabigla sa kanya, gayunpaman, ay ang katotohanan na siya ay kontraktual na nakasalalay na magkaroon ng kasal kay Crawford. Ito ay simpleng surreal. Kung sa bagay, kinaiinisan niya ang mga Crawfords. Ang bawat isa sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Ngunit narito siya, natututo tungkol sa lahat ng ito ngayon. Ito ay halos tulad ng kung ang langit ay naglalaro ng isang kalokohan sa kanya. Kung gayon, ano ang nangyari kay Daryl Crawford? Nagtago na siya. Hindi ko siya nakita sa isang mabuting 20 taon. Ang mga usapin ng pamilya Crawford ay pantay kasing komplikado sa kung ano ang dapat harapin ng Fendersons, paliwanag ni Bryson. Pagkatapos nito, nagpatuloy na nag-usap ng kaunti ang lolo at ang kanyang apong babae sa kanyang silid ng pag-aaral. Sa isang iglap lang ng mata, maraming tao ang nagtipon sa kaganapan. Ang dalawang kapatid na Fenderson ay namamahala sa pagbati at pag-aliw sa mga panauhin sa labas. Maga ka rito, Marsquiller. Sinabi ng karamihan sa mga panauhin na agad na lumapit upang batiin si Noe sa oras na makita siya. Ito ay maliwanag na sa mga panauhin, ang dalawang kapatid na Fenderson ay wala kumpara kay Noe. Nang makita iyon, ang ikalawang anak na lalaki ng pamilya Fenderson ay maaari lamang iwagayway ang kanyang kamay sa galit. Sa sandaling iyon nang biglang may sumigaw, ang Long pamilya mula sa Yanken, ay nagpadala ng isang puting estatwa ng JD dito. Ha? The Longs from Yanken. Nagulat ang lahat ng marinig iyon. Bakit darating ang Long pamilya dito upang dumalo lamang sa gayong kaganapan?
Habang ang dalawang pamilya ay nasa mabuting katayuan, kasama ng Long ang pagtulong sa pamilya Fenderson dati, ang parehong mga pamilya ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa bawat isa sa mahabang panahon. Ang matandang Panginoon ng Fenderson mismo, ay halos nag-imbita lamang ng mga direktang miyembro, at mga inapo ng pamilya Fenderson sa kanyang piging. Ang Longs ay itinuturing na isang banyagang koneksyon. Alam ito ng lahat kung kaya't lahat ng kasalukuyan ay tinatalakay ang bagay sa kanilang sarili. Kahit na kapwa ang mga kapatid na Fenderson ay nagulat sa pagdating ng mga Long. Haha! Ay, pangalawang master at pangatlong master, ang Longs ay nakasama ng mga squealer ngayon. Sa sandaling marinig ko na si Lord Fenderson ay naghuhost ng isang piging, agad kong inabisuhan ang Long pamilya. Nagpadala sila ng isang espesyal na kinatawan dito ngayon upang magbigay ng respeto kay Lord Fenderson, paliwanag ni Noe sa malamig na tono. Gaano ka katapang sa iyo, no squealer? Sino ang eksaktong nagbigay sa iyo ng karapatang mag-imbita ng mga panauhin sa mansyon ng pamilya Fenderson? Sino ka lang sa palagay mo? Naiintindihan ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng muka ng Longs kay Noe, at ang pagbibigay ng muka kay Lord Fenderson ay dalawang ganap na magkakaibang bagay. Pangalawang tiyuhin at pangatlong tiyuhin mangyaring huwag magalit. Dahil ang Longs ay narito na rin, natural nating pakitunguhan sila bilang ating mga panauhin. Pagkatapos ng lahat, ang mga squealer ay kaakibat pa rin sa ilalim namin. Hindi dapat maging mahalaga kung inanyayahan ng squealers o Fendersons ang Longs. Pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay isang malaking pamilya. Hindi ba ako tama, Tio Squealer? Sabi ni Jasmine habang naglalakad palabas na may ngiti sa labi. Hahaha. Ang pamangkin kong si Jasmine, ang tunay na pinakamatino na tao dito. Sa palagay ko kung mas matagal ang buhay ng mga tao, mas patras ang kanilang pag-iisip. Ikaw. Second at third ay kapwa pakiramdam ng hindi nasisiyahan ngayon. Bago pa sila makapagsabi ng isa pang salita, sa wakas ay nagpakita na ang kanyang kinatawan ng Long pamilya. Ha? Isang babae? Ang lahat ay pantay na nagulat nang makita ang babae, na mukhang nasa 22, na humahantong sa isang dosenang mga tao mula sa Long pamilya sa piging. Siya, fiance ng pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya, tama ba? Sa palagay ko siya. Nakita ko siya noong dumalo ako sa Long family second young master's engagement banquet. Matapos talakayin sa kanilang sarili, biglang napagtanto ng mga panauhin. Siyempre ang pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya ay hindi personal na dumalo sa gayong kaganapan. Maligayang pagdating, Miss Sabia, magalang nabati ni Yael habang naglalakad siya kasama-kasama ang ilan pa. Kumusta, Yael at Tio Squealer? Dumating ako upang magbigay respeto sa iyo. Tulad ng nangyari, ang kinatawan ng ipinadala ng Longs ay si Xavier. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng basag na baso ng alak. Sa buong araw, si Gerald ay tumatakbo pataas at pababa, gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Sa sandaling masulyapan niya si Xavier, laking gulat niya na hindi man niya hinawakan ng tama ang tray niya. Bakit nandito rin si Xavier? Ngayon ay bigo na bigo si Gerald. Ang paunang plano na gamitin ang Fenderson birthday banquet upang iligtas si Queta ay nakataya na ngayon. To think na makakasalubong niya pareho sina Alice at Xavier sa likod. Napakaraming mga hindi inaasahang issue na lumalabas ng sabay. Kung kinilala siya ng alinman sa mga batang babae, kung gayon ang sitwasyon ay tiyak na magpapalit sa pinakamasama. Ano pa, sinira lang ni Gerald ang isang baso ng alak at maraming tao ang nakatingin na sa kanyang direksyon. Diin lahat. Sa sobrang takot ni Gerald ay agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinimulang kunin ang mga basag na salamin sa lupa. Habang nagawa ni Gerald na mabilis na malinis ang gulo at magmadali ang pagtakas, tila naakit din ang atensyon ng ibang babae. Ang babaeng pinag-uusapan ay nakatayo sa tabi mismo ni Jasmine. Ito ay si Mandy. Bakit kagaya ng hitsura ng binatang iyon kay Gerald? Wala naman itong katuturan. Bakit ang batang kalokohang ito ay narito pa sa Fenderson birthday banquet? Napaisip si Mindy sa sarili. Nag-usbong ang kuryosidad, sinimulang sundin siya ni Mindy ng palihim. Iyon talaga ang isang mapanganib na sitwasyon, sabi ni Gerald habang kumakaway siya ng malaking buntong hininga sa sandaling dumating siya sa likod bahay. Gerald, tumawag ng isang babaeng boses sa oras na iyon. Paglingon upang tingnan kung sino ang nagbanggit ng kanyang pangalan, bumungad ang mga mata ni Gerald sa pagkataranta nang makita niya kung sino ito. Ski! Ito si Mandy. O aking Diyos!
At narito ako, iniisip na nakikita ko ang mga bagay ng mas maaga. Hindi ko talaga inasahan na makita ka dito. Ikaw, bakit ka pa napunta dito sa mansyon ng pamilya Fenderson? Talagang hawakan, paano ka nakapasok, nagtatakang tanong ni Mindy. Habang ang kanyang lolo ay gaganapin katulad ng mga piging dito at ang Mindy ay hindi eksaktong kilala na pinakamaasikaso na batang babae, alam niya na ang pamilya Fenderson ay palaging naging lihim. Si Gerald ay walang iba kundi isang ordinaryong mayamang mana. Paano siya maaaring magkaroon ng karapatang dumalo sa piging ng kaarawan ng kanyang lolo? Oh! Narito ako upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Lord Fenderson sa ngalan ng aking pamilya. Hinahanap ko lang ang banyo. Sa katunayan, magpapadala lang ako ng mensahe sa inyong dalawa, kaswal na nagsinungaling kay Gerald. Oh? Ang iyong pamilya ay nasasakop din sa pamilya Fenderson. Ngunit hindi ko naalala ang aming pamilya na mayroong anumang uri ng impluensya sa Mayberry City o Sereni County. Narinig iyon, lalong kinabahan si Gerald. Matapos biglang alalahanin na narito rin si Xavier, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi ako eksaktong masunurin sa mga Fenderon. Ang mga squealer ang nag-anyaya sa akin sa pigi ngayon. Nakita ko. Mas may katuturan yan. Sagot ni Mindy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang ekspresyon nang bigla siyang napagtanto. Bago pa magtanong si Gerald kung ano ang mali, galit na tinamaan niya ito sa likod ng kanyang ulo. Para saan iyon? Manalo ka. Dapat mong malaman na ang pamilyang Squealer ay hindi naging maayos sa amin. Hindi ko talaga inasahan na ang iyong pamilya ay magiging masunurin sa kanila. Alam mo, ang pamilyang Squealer ay nagiging mas malupit sa pamagitan ng taon, naiinis na sabi ni Mindy. Kahit nasabihin mo yan, hindi tulad ng may masasabi ako sa mga usapin ng aking pamilya. Hindi talaga ako kasali sa anuman sa kanilang mga desisyon. Sagot ni Gerald. Hoy, tumingin doon. Hindi ba yun ang bata na sumukat sa iyo kagabi, Lorraine? Sa pagtingin sa direksyon kung saan nagmula ang boses, maraming mga magagandang kababaihan, na tila ang mga kilalang tao mula noong nakaraang gabi ang makikita na naglalakad patungo sa venue. Habang ang mga kababaihan sa grupo ay tumingin sa direksyon na itinuro ng kaibigan nilang tanyag na tao, ang isa sa kanila ay agad na nagsimulang sumugod kay Gerald sa isang kahangahangang pamamaraan. Tila siya ang pinuno ng kanilang grupo, at agad na nakilala siya ni Gerald bilang ang tanyag na tao mula kagabi na kumatok sa kanyang sariling hapunan. Kaya heto ka. Mayroon ka bang ideya kung gaano kahirap hanapin ka? Makinig ka dito, hindi ako nakasuot ng damit ngayon dahil sa iyo. May ideya ka ba kung gaano karaming mga puntos ang makukuha sa pagganap ko sa paglaon dahil doon, ungol ng tanyag na tao, habang siya ay nagsimulang smacking sa likod ng kanyang ulo ng may sama ng loob. Hawakan mo. Sino sa tingin mo ano ang karapatan mong magamot siya sa ganoong paraan? Dahil mas mataas ang katayuan niya kaysa kay Gerald, ayos lang para sa kanya na saktan siya ni Mindy. Gayunpaman, ito ay isang regular na tanyag na tao lamang. Paano naglakas loob na tratuhin niya ito ng ganyan? Pinagsabihan lang siya ni Mindy simula nang maramdaman niyang mawawalan siya ng muka kung magpapatuloy siyang payagan ang kilalang tao na gawin ang gusto niya sa harap niya. Nakikita kung gaano maayos ang pananamit kay Mindy, agad na nalalaman ng tanyag na tao na siya ay miyembro ng pamilyang Fenderson. Sa gayon, sa halip na magpatuloy na kumilos ng mapangahas, ngumiti siya ng masigla bago sabihin, magandang binibini, mangyaring huwag akong magkamali, ngunit ang binatang ito ay isang handyman lamang na gumagawa ng mga kakaibang trabaho para sa amin. Isang handyman? Ganun pa ba kakarapat-dapat? Ano nga ba ang nangyayari dito, Gerald? Tanong ni Mindy sa isang tuliro. Alam niya sa isang katotohanan na siya ay isang marangal, mayaman na tagapagmana kaya't bakit niya kailangan pang maglingkod at gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa mga menor de edad na kilalang tao. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan ko talagang gumamit ng banyo kaya magpapahinga muna ako. Pakiramdam ni Gerald ay sasabog ang kanyang ulo. Kung siya ay patuloy na daling dito kung gayon ang plano ni Xara ay tiyak na mabibigo dahil sa kanya. Huminto ka dyan, sigaw ng parehong Mindy at ang tanyag na tao nang magkakasabay. Nasabi ni Mindy na may itinatago sa kanya si Gerald at hindi siya ang uri ng taong gusto na itago sa dilim. Habang gusto niyang umalis, mas tumanggi siyang pakawalan siya. Mismong ang tanyag na tao ay nais na personal na makitungo kay Gerald. Gayunpaman, ngayon na alam niya na si Mindy ay isang Fenderson,
Sabay-sabay niyang sinusubukan na kalugdan siya upang posibleng magkaroon ng isang pagkakataon na makapasok siya sa magagandang libro ni Mindy. Napagtanto na si Mindy ay tila mayroon ding isang uri ng hindi pagkakaunawaan kay Gerald. Alam ng tanyag na tao na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsigaw para sa kanya na hindi umalis. Ang mga kaibigan ng tanyag na tao ay tila nahuli din at lahat sila ay nagmamadaling tumakbo upang harangan ang daanan ni Gerald. Ito ang mansyon ng pamilya Fenderson, Gerald. Saan mo man lang naiisip na makakatakas ka? Bilisan mo at sabihin mo sa akin ang totoo. Ano nga ba ang nangyayari dito? Kumusta kayong kapwa isang mayamang tagapagmana at isang handiman ng sabay? Kung tatanggihan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari pagkatapos ay tatawagin ko si Jasmine. Mahigpit na sinabi ni Mindy habang hinahawakan siya sa kwelyo. Malinaw na wala siyang balak na marinig pa ang kanyang mga dahilan. Habang madaling mapupuksa ni Gerald ang mga batang babae kung tunay na nais niya, alam niya na ang paglaban ngayon ay magpapalala lamang sa mga bagay. Ang nagagawa lamang niya ngayon ay subukang antalahin ang mga bagay upang makabili siya ng mas maraming oras. Sa katunayan, nararamdaman ko na siya ay napaka-hindi matapat. May isang bagay na tiyak na nasa kanya at hindi natin siya basta-basta naiiwan. Sinabi ni Lorraine, ang pinuno ng mga kilalang tao. Kahit na hindi eksaktong gusto ni Mindy ang alinman sa mga kilalang tao, may katuturan ang sinabi nila. Malinaw na lumihis si Gerald kaya dapat may nangyayari na kahina-hinala. Pakiramdam ng biglang malakas na pakiramdam na magdala ng karangalan at hustisya sa kanyang pamilya, alam ni Mindy na kailangan niya upang siyasatin ang bagay anuman ang mangyari. Inikot-ikot ni Mindy ang tainga ni Gerald bago sabihin, manalo ka. Alam ko kung gaano kakalaban, ngunit tandaan, ito ang mansyon ng pamilya Fenderson. Kung naglakas loob ka ring subukan ang anumang nakakatawa, tatawagin ko ang aming mga bantay upang talunin ka hanggang sa mamatay. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Dahil ikaw ay naging hindi matapat, maaari ka lamang manatili sa aking tabi. Kapag tapos na si Jasmine sa kanyang trabaho, sasabihin ko sa kanya na tanungin kita pagkatapos. Sumama ka na? Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, sinimulang hila ni Mindy si Gerald habang naglalakad papunta sa front hall. Sa sandaling iyon, napansin ni Gerald ang dalawang lalaki na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha na mabilis na patungo sa grupo. Sa kanilang mga kamay, ayos, mga karayom na pilak at pareho silang mukhang handa na hampasin sa sandaling magagawa nila. Ang dalawang lalaki na pinag-uusapan ay sina Drake at Tyson na buong araw ay naghahanap kay Gerald. Nagulat sila na nagkagulo na si Gerald. Dahil ang kaligtasan ni Gerald ang kanilang inuuna, handa silang ipagsapalaran ang lahat upang mailigtas lamang siya. Gayunpaman, agad na umiling si Gerald sa oras na makita niya sila, isang malinaw na senyas na dapat silang manatili sa orihinal na plano. Nais niyang iwanan nila ang bagay sa kanya. Pareho lamang silang nakatingin sa isa't isa matapos matanggap ang kanyang tahimik na kautusan, pakiramdam na parehong nalilito at naguguluhan. Paikot-ikot pa rin. Basta kumilos ka na at sumama ka sa akin, sabi ni Mindy habang nagpatuloy sa paglalakad pasulong habang nakahawak sa tenga ni Gerald. Ang mga kilalang tao mismo ang sumunod sa likuran nila. Ang ilan sa kanila ay nakahawak pa sa mga braso ni Gerald. Tiyak na gumawa sila ng isang malaking kontribusyon sa pamilya Fenderson sa oras na ito, tama. Tungkol kay Mindy, totoo sa kanyang salita, balak talaga niyang hanapin si Jasmine para ma-question niya si Gerald. Gayunpaman, nang sa wakas nakarating ang kanilang grupo sa front hall, nakita nila na ang karamihan sa mga panauhing nandoon ay nakatayo. Ang kapaligiran sa bulwagan ay medyo tensyonado, at si Jasmine ay makikita na nakatayo sa harap na tila humarap sa ilan sa mga panauhin. Ano ang nangyayari sa mundo? Gulat na tanong ni Mindy. Si Gerald mismo ang nagtataka ng pareho. Mukha itong ilang uri ng salungatan ang nangyayari. Tila maayos ang lahat bago ito. Paano nagwakas ang mga bagay sa ganitong paraan? Habang si Gerald ay nakatingin sa tanawin na naguguluhan, nakikita niya ang isang babaeng nasa edad na nakaluhod sa loob ng karamihan ng tao. Ang mga miyembro ng mga pamilyang kaakibat ng Fendersons ay tila napuno ng galit at maging si Lord Fenderson mismo ay nagkaroon ng pangit na ekspresyon sa kanyang muka. Siya na? Ang kasambahay ng makasalanan na iyon mula pa noon. Bilisan mo at sabihin sa amin kung nasaan si Sarah ngayon. Kung sasabihin mo ang totoo, isasaalang-alang namin ang pagtitipid sa iyo. Tandaan, ang Crawfords at ang Fendersons ay nakipaglaban lamang noon dahil sa kanya.
Kami, ang mga kaakibat na pamilya, ang nakaranas ng pinakamaraming pagkalugi dahil sa labanang iyon. Kaawa-awa ang aking anak sa paglaki sa gulo dahil sa kanya. Lord Fenderson, kung itinatago mo si Sarah kahit saan, hinihiling namin na ibigay mo sa amin. Tama yan. Ibigay mo siya upang makapagbigay ka ng account sa aming mga pamilya. Marami sa mga kaanib na miyembro ng pamilya ay natipon ngayon sa paligid ni Lord Fenderson, hinihingi si Sarah. Sino mismo ay nanunuya sa tagiliran. Ang labanan ay nagsimula ng sawayin ni Bryson Sino sa publiko sa pag-anyaya sa Long habang hindi muna humihingi ng pahintulot. Bilang pagganti, pagkatapos ay isiniwalat ni Noe ang katotohanang natagpuan na ng Fendersons ang matandang personal na katulong ni Sarah. Natapos na niyang maglaro ng mabuti kasama si Bryson. Ang mga aksyon ni Noe ay nagmula sa katotohanang itinuring niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng maraming malalaking pamilya sa loob ng maraming taon. Maaari ring sabihin ng isa na siya ay halos may impluensya tulad ng Fendersons. Maliban dito, inilagay din siya ni Bryson sa isang mahirap na sitwasyon nang hanapin siya ni Noe upang humingi ng ilang mga assets, habang tinatalakay din ang kasal ng kanyang anak kay Jasmine. Ang kanyang mga hinaing na siya ay nakasalansan, hanggang sa puntong ito ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Dahil hindi niya nakamit ang kanyang layunin ng payapa, gagamitin niya ang kaganapan sa kanyang kalamangan at palabasin ngayon. Natuwa siya na dati ay nagpadala siya ng marami sa kanyang mga tauhan upang subaybayan ang bawat galaw na ginawa ng mga Fenderon. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng maraming bilang ng mga impormador mula sa loob ng pamilya, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa lahat ng kanilang ginawa. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang alamin ang tungkol sa pagkakaroon ng katulong ni Sarah na naroon. Si Noah ay mayroon ding card ng trompeta, at personal na niya itong ibinigay kay Bryson ilang araw na ang nakalilipas. Ngayon na ang lahat ng mga piraso ay nasa lugar na, papayagan lamang niya ang mga panloob na salungatan na sumabog sa lahat ng kanyang kagandahan. Si Bryson mismo ay nakasisilaw lamang sa galit sa karamihan na nauna sa kanya. Ang hidwaan na ito ay hindi bago sa kanya. Kung sa bagay, lihim na silang naglalaban ng maraming taon sa ngayon. Habang ang pamilya Fenderson ay malaki pa rin ang laki, ngayon ay katulad ito sa isang mataas na gusali na nawala ang pangunahing suportang haligi. Kahit na ang labas ay mukhang marilag, ang mga sulok nito ay gumuho na sa isang estado ng peligro. Hindi tulad ng hindi nag-iingat si Bryson laban kina Noel at Yeldin. Gayunpaman, simpleng ipinapalagay niya na makakaya pa rin niyang kontrolin ang mag-ama, kahit na sa kanyang pagtanda. Upang isipin na pareho silang makakagawa ng paglipat sa kanya sa panahon ng kanyang kaarawan sa kaarawan. Ang naipon na mga hinaing sa pagitan ng parehong partido ay nakagawa ng mga bagay na labis na pagkabalisa para sa kanya. Ngunit narito si Nano at Yuel, sadyang sinusubukang itaas ang mga hidwaan sa pagitan nila. Ito ay tulad ng huling oras. Kung hindi niya nais na kalmado at palayain ang mga kaanib na pamilya noon, hindi niya kailanman handang putulin ang kanyang relasyon sa kanyang sariling anak na babae. Ika-8 taong kaarawan ng aking lolo ngayon. Narito ba kayong lahat upang ipagdiwang ito o nagpunta kayo rito upang lamang pintasan at tanungin siya? Malamig na sabi ni Jasmine. Jasmine, habang natural na masaya kami na kaarawan ni Lord Fenderson ngayon, ang aming mga pamilya ay nawala na ng napakaraming kamag-anak noon. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas mula nang sinabi sa amin ni Lord Fenderson na magbabayad siya para sa aming pagkalugi at magbigay din ng isang makatuwirang paliwanag sa lahat ng aming pamilya. Gayunpaman kahit na sa lahat ng oras na ito, hindi niya rin kami hahayaang masulyapan si Sarah. Ang babaeng naging sanhi ng lahat ng kaguluhan noon. Ang natanggap lamang na mga bayad ay ilang mga walang kabuluhang mga assets at pag-aari. Kumusta naman ang makatuwirang paliwanag na ipinangako sa atin? At upang isipin pagkatapos naming maghintay ng matiyaga sa lahat ng oras na ito, tinitirhan talaga ni Lord Fenderson ang katulong na dating ginamit para kay Sarah. Kung hindi inilabas ni Squealer ang bagay na ito, hindi namin malalaman ang tungkol dito. Ang aming mga pamilya ay naiugnay na sa Fendersons sa maraming henerasyon. Paano ito magagawa sa amin ni Lord Fenderson? Paano mo rin maasahan na mapayapa tayo ngayon? Inis na sabi ng isang nasa edad na lalaki. Tama yan. Sa halip na ipagpatuloy ang pagtatalo sa bagay na ito, sinasabi ko na dapat lang natin hulihin ang kanyang maid at pahirapan hanggang sabihin sa amin kung nasaan si Sarah. Men! Agad siyang kalabasin. Kaagad na sinabi ang mga salitang iyon. Ilang mga tanod na nagtatrabaho para sa mga kaanib na pamilya ang sumugod at hinawakan si Xenia sa kanyang mga braso. Mapangahas?
Lahat kayo. Alam kong alam na lahat kayo ay nagpapanggap lamang na hanapin siya. Ang iyong pangunahing layunin ay palaging makuha ang iyong mga kamay sa mga assets na pagmamay-ari niya noon, sabi ni Jasmine, ang tono niya ay nanlamig. Narinig iyon, marami sa mas may kakayahang mga individual sa loob ng karamihan ng tao ay tumahimik. Hindi mo naman basta-basta masasabi, Jasmine. Gayunpaman, dahil nasabi mo na ito, hindi tama kung hindi ginamit ng mga squealer ang pagkakataong ito upang makapagpakita ng tamang halimbawa. Tama yan. Habang nadelegate kami ng isang maliit na bahagi ng mga assets na pag-aari ng Sara sa simula, ang mga kahihinatnan na kailangan naming bayaran para sa malinaw na mas malaki kaysa sa dapat naming matanggap. Nararapat lamang sa atin na humingi ng pantay na pamamahagi ng mga assets, sagot ni Noe. Ang sinabi niya ay hindi mali, dahil si Sara at ang pinakamatandang Panginoon ng pamilyang Fenderson ay ang may hawak at kumokontrol sa karamihan ng mga pag-aari at pag-aari na kabilang sa kanilang pamilya noon. Kitang-kita na malinaw na mas may kapangyarihan si Sara kumpara sa ama ni Jasmine noon. Kahit na ang mga pag-aari ni Sara ay dapat na ibinahagi sa mga kaanib na pamilya ngayon, hindi ito magiging kasing simple ng mga pamilya na nakakakuha ng pantay na pagtapak sa mga Fenderon. Marahil ito ang inilaan ni Noe at Yael na mangyari sa buong panahong ito. Maaari kayong lahat na magpatuloy sa panaginip sa. Galit na sagot ni Jasmine. Tumabi ka muna saglit, Jasmine. Hindi mo kailangang makisali dito. Sabi ni Bryson, isang malungkot na ekspresyon sa kanyang muka. Hindi mangahas na labag sa sinabi ng kanyang lolo, agad siyang tumabi. Personal na nagsimulang makipag-ayos si Bryson kay Noe. Habang nangyayari ito, biglang nagsisigaw si Mindy, Jasmine. Dito. Nakasimangot, pagkatapos ay lumakad si Jasmine kay Mindy bago napagtanto kung sino pa ang kasama niya. Nagulat siya na naroon si Gerald. Bakit ka nandito? Huwag natin siyang abalahin saglit. Higit sa lahat, ano ang nangyayari sa mundo dito? Sinusubukan ba ng mga kakibat na pamilya na maghimagsik laban sa amin? Tanong ni Mindy habang dali-dali siyang humawak sa kamay ni Jasmine. Tumango lamang si Jasmine bago sabihin, sinabi na sa akin ni Lolo na bantayan ang pamilyang Squealer sa oras na matapos ang kaarawan sa kaarawan. Pagkatapos ng lahat, ang mga Squealer ay nakikipagsabuatan laban sa amin sa loob ng maraming taon ngayon. Matapos huminto ng sandali upang tingnan si Gerald, pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi kataka-taka na naglakas loob siyang mag-demand nang pumunta siya para hanapin si Lolo ngayong umaga. Ha? Anong uri ng mga hinihingi? O teka, ito ay dapat na isang panukala para magpakasal kayo ni Yael, di ba? Tanong ni Mindy. Bilang tugon, nagbigay ng simpleng tango si Jasmine. Puffed. Naghangad ba talaga siya para sa isang bagay na malinaw na hindi niya karapat-dapat? Dapat tinanggihan kaagad ni Lolo ang kanyang panukala, tama ba? Paano siya tinanggihan ni Lolo kahit papaano upang makakuha siya ng labis na lakas ng loob? Parang desperado talaga siya. Ako. Kaya, tinanggap niya ang pagtanggi sa sandaling malaman niya na nakagapos ako sa isang kasunduan sa kasal na nagawa mula noong bata pa ako, sagot ni Jasmine sa isang malambing na boses habang ang mukha nito ay nagsimulang mamula ng bahagya. Ha? Ano? Kanino bakit hindi ko pa naririnig ito dati? Basta. Kalimutan ito sa ngayon. Ayoko nang pag-usapan ito. Sagot ni Jasmine habang umiling. Upang maalis ang isip niya sa mga bagay, nakatuon siya sa eksenang nagaganap sa pagitan ni Noe at ng kanyang lolo. Magtapat ako sa iyo, Lord Fenderson. Ako ay naging napakamahinahon at maawain sa iyo. Hanggat handa kang ibigay sa amin ang kabayaran na nararapat na karapat-dapat sa amin, tiyak na ipagpapatuloy namin ang pagsunod sa mga Fenderon sa buong puso namin sa hinaharap. Kung sa bagay hindi talaga kinakailangan para mailantad ko ang lahat dito, hindi ba ako tama? Sabi ni Noe habang nagtatawanan. Agad na pinagtagpi ng mabuti ni Bryson ang kanyang mga braso nang marinig iyon. Sa wakas naintindihan ni Bryson kung bakit biglang nagbago ang karakter ni Noe nang sabihin sa kanya ni Noe na nahanap niya ang anak na babae ni Sara. Upang isipin na sa una ay naisip ni Bryson na si Noe ay sa wakas ay nakabukas ng isang bagong dahon. Ang lahat ay bahagi lamang ng kanyang grand scheme. Si Bryson ay nasa gulo na ito dahil nahulog siya sa panloloko ni Bryson. Naging pabaya siya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang mas matandang isang tao ay mas matalino na gusto niya.
Si Brison ay walang alinlangan na gumawa ng labis na pag-iingat at mga hakbang sa seguridad sakaling-sakaling harapin ang ganoong sitwasyon. Hahaha. Wala akong ideya kung ano ang pinapahiwatig mo, Noy. Habang totoo na nahanap ko si Xenia, dinala ko lang siya upang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Xara. Nakalulungkot, wala talagang alam si Xenia. Pasimple kong kinuha siya mula sa hindi ko maisip ang pag-iwanan sa kanya na gumalagala sa labas ng mag-isa. Ngayong nilinaw ko ang aking sarili, ano pa ang nais mong pag-usapan? Kalmadong sagot ni Brison. Ganon ba? Hahaha. Talagang hinahangaan kita, Lord Fenderson. Gayunpaman, hindi nito ipinaliwanag ang magandang batang babae sa kotse na sumusubok na iwanan ang bila kaninang umaga. Ito ay isang pagkakataon din na ang aking mga nasasakupan ay pinamamahalaang upang mahuli ang isang sulyap sa kanya, kasunod na pinipigilan siyang umalis. Lambert at Wellington, nais mo bang malaman kung gaano kaganda ang batang babae na iyon? Aba, napakaganda niya na kamukha niya talaga si Xara. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong mag-utos sa aking mga nasasakupan na dalhin siya sa ngayon, sabi ni Noah habang tumatawa. Ikaw o tinanggal mo si Queta, tanong ni Brison, tuluyang nawawala ang call niya habang ang katawan niya ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Kaya ang pangalan niya ay Queta. Tumanggi siyang sabihin sa akin nang tinanong ko siya para dito. Ano man, lahat ng iba ay magkakaroon na ng kanilang pagkakataon na tanungin siya. Ang pagpasok sa kanya, mga kalalakihan, sigaw ni Noe. Nang marinig ang utos ni Noe, ilang lalaki ang sumulong, kinaladkad ang isang batang babae. Ibinaba ang kanyang ulo at ang kanyang bibig ay nakasara ng masikip. Gayunpaman, ang kanyang hitsura lamang ay sapat na upang magulat ang lahat ng naroroon. Siya. Kamukhang kamukha niya. Tama yan. Halos naisip ko na siya ay mas bata sa Xara. Lahat tayo niloko. Dapat alam na ni Lord Fenderson ang tungkol sa kinaroroonan ni Xara noong unang panahon. Gayunman ay iniwan niya ang lahat sa amin na kaakibat na mga pamilya sa dilim na sadya. Habang ang madla ay nagsimulang talakayin ng malakas, si Queta mismo ay nagbigay ng labis na pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung sa bagay, siya ay nasaktan ng pisikal at ang kanyang katawan ay kasalukuyang nakakaramdam ng sobrang hina. Ito. Anak talaga ng tita ko. Kaya't nahanap na ng apo ni Lolo ang anak na babae, sabi ni Jasmine. Queta, sigaw ni Brison, isang mahigpit na ekspresyon ng mukha niya. Una niyang inayos ang isang tao upang palihim na palabasin si Queta kaninang umaga. Hindi niya alam na magkakaroon ng isang snitch na nagtatrabaho para sa pamilyang Squealer. Ang kasalukuyang tagpo ay isang resulta ng na. Kaya, Panginoon Fenderson. Nasa amin na ngayon ang lahat ng kinakailangang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo para sa iyong sarili? Hinihiling namin na ibigay sa amin si Xara sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng mga panauhin ay nagtitipon ngayon sa paligid ni Brison, galit na nakatingin sa kanya. Si Brison ay nasa isang kumpletong pagkawala ng mga salita, isang tense na ekspresyon sa kanyang mukha. Habang siya ay tunay na nagnanais na isab ang Queta, pagkatapos harapin ang lahat ng mga provocations mula sa pamilya Squealer, wala siyang totoong pagpipilian ngunit upang magbigay ng isang paliwanag sa lahat ng iba pang mga kakibat na pamilya. Habang nagtataka siya kung paano haharapin ang dilema, isang boses ang biglang tumawag mula sa likuran ng lahat. Hoy ngayon, bakit lahat kayo nakakaabala sa mga Fenderon? Narito ako, alam mo. Paglingon upang makita kung sino ang sumigaw, lahat ay nakakita ng isang babaeng naglalakad papunta sa kanila mula sa labas. Ha? Sino sa lupa yan? Paano siya nakapasok? Oh God, tingnan mo lang ang mukha niya. Napakapangit. Hindi ko na matuloy ang pagtingin sa kanya. Nararamdaman ko na ang mga goosebumps sa aking balat. Habang palakas ng palakas ang gulo, tuluyan nang nakatingin si Xavier sa babaeng pinag-uusapan. Ang mga mata nito ay kanina pa nakatuon kay Queta. Kung tutuusin, pamilyar sa kanya ang dalaga. Pasimpleng hindi may lagay ni Xavier ang kanyang daliri sa kung saan niya ito nakilala dati. Anuman, hindi mapigilan ni Xavier na mapurol ang labi sa pagkasuklam nang makita ang babaeng naglalakad papuntang Brison. Si Brison mismo ay nanginginig na hindi mapigilan sa puntong ito. Alam niya kung sino ang taong ito sa pamagitan lamang ng pakikinig sa boses nito. Ito ay isang tinig na naghihintay siyang marinig ng halos 2 dekada ngayon. Nakatitig lang siya sa hindi makapaniwala ng tuluyan na siyang tumayo sa kanya. Siya ba talaga ito? Ang kanyang anak na babae na dating ang pinaka nakakaakit na babae sa bansa,
Ikaw ba talaga yan, Sarah? Tanong ni Brison, nanginginig ang mga kamay. Narinig ang kanyang pahayag, parehong si second at third ay nakatitig kay Sarah na may pagtataka. Gayunpaman, mabilis nilang tinanggal ang kanilang pagkabigla sa sandaling ito habang sila ay nagmamadali upang suportahan si Brison. Mahusay na 20 taon na ito, Ama. Bumalik ako sa wakas, sabi ning Sarah habang nagsimulang dumaloy ang luha sa pisngi. Kapatid na babae, tinanong ang pangalawa at pangatlo ng sabay-sabay habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa, pakiramdam na tulala. Sa parehong oras, si Noe at ang iba pa ay pawang humihinga ng malalim. Kaya talaga siya si Sarah. Ang pinakamatandang ginang ng pamilya Fenderson. Hindi nakakagulat na hindi nila siya makita kahit na lumipas ang maraming taon. Upang isipin na ang dating napakarilag at magandang Sarah na nakakuha ng paghanga ng napakaraming tao noon ay mababawasan sa isang pangit na estado. Sakto. Kahit na mabangga natin siya sa kalye, hindi natin siya makilala. Habang patuloy na nagkomento ang lahat sa sitwasyon, tumakbo si Xenia papunta kay Sarah bago sabihin, bakit mo pinakita ang iyong sarili, Miss? Kailangan ko upang makatipid ng kweta. Tita Xenia, dulot ko ng labis na pinsala at kalungkutan sa loob ng maraming taon ngayon. Sana patawarin mo ako, sabi ni Sarah habang nakahawak sa mga kamay ni Kweta. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naunawaan na rin ni Kweta ang lahat. Kaya't kung bakit ganun ang pagmamahal sa kanya ni Tia Fenderson bago ito. Siya ba ang tunay na ina na kanyang hinahanap sa buong panahong ito? Isang cocktail ng komplikadong emosyon ang namumuo ngayon sa puso ni Kweta. Ni hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-refer sa kanya bilang tiyahin o ina niya. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Hindi nakakagulat na wala kaming makitang anumang mga pahiwatig tungkol sa aking tiyahin, kahit na matapos ang mahabang pagsisiyasat, sabi ni Jasmine. Hoy ngayon, hindi ito eksaktong pagsasama-sama ng pamilya, alam mo. Dahil sa wakas na pagpasyahan mong ipakita ang iyong sarili, hindi mo ba kami bibigyan ng tamang paliwanag para sa lahat ng nangyari noon, Sarah? Pagkatapos ng lahat, naghahanap kami para sa iyo sa loob ng 20 taon na ngayon at nasayang na namin ang sapat na oras at mga mapagkukunan upang mahanap ka lang, malamig na sagot ni Noe. Alam na alam ko kung ano ang nasa iyo, no spoiler. Hindi na kailangan mong ipagpatuloy ang pag-blackmail sa pamilya Fenderson. Sasabihin ko ito ng malakas at malinaw ngayon. Ang mga assets at pag-aari na hinawakan ko ay hindi mapupunta sa iyo, alinman sa iba pang mga kakibat na pamilya. At dahil pinagsisikapan mong hanapin ako, narito ako ngayon. Maaari akong umalis kasama ang natitira sa iyo at magagawa mo ang anumang nais mo sa akin noon. Ako ay ganap na magagamit mo. Pasigaw na sabi ni Sarah. Narinig ito, galit na galit si Noe na parabang handa siyang sumabog anumang oras. Upang isipin na kahit nahabulin siya ng mahabang panahon at itakda ang lahat na maging pabor sa kanya, ang kanyang biglaang muling paglitaw pagkatapos ng 20 taon ay ganap na nasira ang lahat ng kanyang mga plano. Ang mga bagay ay naging perpekto kung nawala kung hindi lamang siya nagpakita ngayon. Ngayon, kahit pinatay nila siya, hindi nila kailanman maaabot ang kanilang mga kamay sa alinman sa mga pag-aari. Ano pa nga ba ang punto ng paggawa niya ng lahat ng pagsusumikap at pagpaplano bago ito? Mayroong kahit na isang oras kung kailan niya pinlano na ilagay siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa sandaling natagpuan siya. Gayunpaman, hindi lamang niya mahanap siya kahit gaano pa siya kahanap. Sa pag-iisip tungkol dito, kumilos siya tulad ng isang ticking time bomb. Upang isipin na ang bomba ay sumabog sa panahon ng isang kritikal na sandali. Si Noe at ang iba pa ay nasa isang kumpletong pagkawala ng kung ano ang susunod na gawin. Kung sa tingin mo ay lumalayo ka ng walang skot pagkatapos ng lahat ng iyong nagawa, maaari kang managinip. Mga lalaki, dalin mo siya sa amin, tama ka agad, sumigaw ng isa sa maraming mga ulo ng iba pang mga kaanib na pamilya sa parehong galit at kahiyan. Tulad ng ihinto na sila ni Brison, isang mayordoma na may labis na pagkabalisa na ekspresyon ng muka ang tumakbo papunta sa kanya. Sa pagitan ng pantalon, sinabi ng mayordoma, Lord Fenderson, may nagpadala sa iyo ng isang regalo sa kaarawan sa labas. Ang regalo mismo ay mukhang malapit sa hindi mabibili ng presyo. Ano? Sino ang nagpadala nito? Sabi ni Brison habang nakatingin sa takot na mayordoma. Dapat na dumating na ang lahat na inanyayahan ni Brison. Alam ni Brison kung gaano kalakas ang bawat pamilya sa ilalim niya. Sa pagkakaalam niya, wala sa kanila ang makakayang magbigay sa kanya ng napakahalagang regalo, o kahit papaano iyon ang inakala niya mula sa paraan ng pagsasalarawan ng kanyang mayordoma.
Gayunpaman, siya ay may dahilan upang maging mausisa dahil ang kanyang mayordoma ay hindi gulat na gulat kung ito ay isang ordinaryong regalo lamang. Sinabi ni Gulping ang mayordoma, ang pinag-uusapan ay nagsabi na siya ay kaibigan mo mula sa pamilyang Crawford na mula sa North Bay. Ano? Ang mga Crawfords mula sa North Bay sinabi mo? Nanginginig na ngayon si Bryson kaya't maya-maya ay nahulog sa sahig ang kanyang naglakad na tungkod. Lahat ng iba pang naroroon ay pantay na gulat. Parehong alam ng mga Fenderon at lahat ng kanilang kaanib na pamilya ang Crawfords mula sa North Bay ng maayos. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang mga Crawfords na naninirahan doon ay lubos na maimpluwensyang at makapangyarihan, sila rin ang sumakit sa takot sa mga Fenderon sa mga dekada. Sa madaling salita, sila ay isang nakakatakot na pamilya. Ang bawat tao roon ay natural na may kamalayan sa mga hinaing sa pagitan ng mga Crawfords at ng Fendersons. Mismong si Jasmine mismo ang mabilis na lumakad papunta sa tagiliran ng kanyang lolo. Ang Crawfords ay ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa wakas ay makikita niya kung sino ang mahiwagang kaaway. Si Noe, sa kabilang banda, ay namamatay ng maputla. Sigurado siya ngayon na talagang sinubukan niyang pukawin ang gulo sa maling oras. Ngayon na pati ang mga Crawfords ay narito na, wala na siyang sinabi na mahalaga na. Pagkatapos ng lahat, habang ang lahat sa kanila ay karaniwang idedeklara na ang Crawfords ay kanilang kaaway, karamihan sa kanila ay sinabi lamang ito alang-alang dito. Sino sa kanila ang talagang magkakaroon ng katapangan o kahit na lakas ng loob na umakyat laban sa Crawfords? Kahit na totoo na ang Crawfords ay ang dahilan na nawala sa kanila ang marami sa kanilang mga kamag-anak at miyembro ng pamilya noon, si Noe at ang iba pang mga kakibat na ulo ay hindi kailanman maglakas loob na sabihin kahit isang salita kahit sa isang malakas na pamilya. Samantala, si Gerald mismo ay nakaramdam ng tulala habang nagpatuloy sa panunood ng eksena mula sa mga gilid. May pupunta sa kanyang pamilya. Bagamat totoong naialam niya sa kanyang mga nasasakupan ang kinalagyan ng mansyon ng pamilya Fenderson, hindi niya talaga inaasahan na may anuman sa kanila na magpakita dito, lalo na't hindi sa ilalim ng pagkukunwari ng Crawfords mula sa North Bay. Kung hindi sila ang mga ito, sino ito? Habang patuloy na lumalaki ang pag-usisa ni Gerald, sinabi ng mayordoma, sa katunayan. Ang pinag-usapan ay ang batang master ng Crawfords na mula sa North Bay, Cy Crawford mismo. Ano? Ang young master, Seymour Crawford. Lahat ay nagpapalitan ng tingin sa bawat isa sa pagtataka. Hindi ko pa alam na ang pamilyang Crawford ay may isang batang Panginoon. Nakalimutan mo ba na ang batang Panginoon ng pamilya Crawford ay pinalaki sa mga ordinaryong tao? Ginawa nitong malapit sa imposible para sa sinuman na makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Ni hindi alam ng mga Fenderon ang tungkol sa kanya, kahit na pagkatapos ng labis na pagsisiyasat sa bagay na ito noon. Upang isipin na ang batang Panginoon ng Crawford ay bumalik na sa kanyang pamilya. Aba, dumating pa rin siya sa lahat ng paraan dito upang hanapin lamang ang mga Fenderon. Napakalakas at kahanga-hanga. Hindi ito maabot upang sabihin na marahil ay may hahambing siya kay Dylan noong araw. Habang ang mga tao sa karamihan ng tao ay nagpatuloy na pagtalakay sa kanilang mga sarili, si Jasmine mismo ay humihinga ng medyo galit. Kasalukuyan siyang nakaharap sa lahat ng uri ng hindi may paliwanag na damdamin. Matapos may pahayag ang pagdating ni Crawford, wala sa mga kaakibat na pamilya ang naglakas loob na magpatuloy na magdulot ng isang eksena, at pareho ang nangyari para sa kinatawan ng pamilya. Ano ang gusto ng Crawford ng North Bay? Tanong ni Xavier, parang nakakatakot. Dumalo siya sa piging ng kaarawan bilang pangalawang batang may bahay ng pamilya, matapos makita ang takot na mukha ni Lord Fenderson, matapos maabisuhan tungkol sa pagdating ni Crawford, nararamdaman na rin niya ngayon ang pantay na takot. Pagkatapos ng lahat, ang simpleng pagbanggit lamang ng pangalan na, Mark Crawford, pinaalalahanan si Xavier ng isang tiyak na isang tao. Sa gayon, ang pamilyang Crawford na mula sa North Bay ay napakalakas at lihim. Narinig ko na kahit ang kanilang pinakamahina na kakibat na pamilya ay halos kasing lakas ng mga Fenderon. Kaming mga menor de edad na pamilyang kaakibat ay hindi maaring mangarap na ihambing sa kanila, sagot ni Yael, isang natatakot na ekspresyon ng mukha niya. Mayroon ba? Mayroon bang gayong makapangyarihang pamilya na mayroon sa mundong ito? Habang si Xavier ay kinasal sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya, at nakakuha na siya ng maraming kaalaman at nakita ang karamihan sa mundo sa ngayon, ang pagdinig sa paliwanag ni Yael ay nakakagulat pa rin sa kanya. Siyempre. Sigurado akong alam mo na ang Fendersons ay nakikipaglaban sa mga Crawfords sa loob ng maraming taon.
Gayunpaman, wala lamang silang paraan upang talunin ang mga Crawfords talaga. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Fenderon ay nanirahan sa lihim. Sinusubukan nilang manatiling nakatago mula sa mga mata ng pamilya Crawford upang sa paglaon ay mailunsad nila ang isang counterattack laban sa kanila. Masayang masaya, tiyak din dahil dito, na maraming mga panloob na paghihiwalay sa pagitan ng pamilya Fenderson hanggang ngayon. Ngayon na ang Crawfords ay nasa pintuan ng Fenderson, natural para sa Lord Fenderson na matakot, sabi ni Yael bago huminga ng malalim. Kung gayon, ilan ang mga assets na pagmamay-ari ng pamilya Crawford, tanong ni Xavier, ngayon ay mas nagulat pa kaysa dati. Hindi rin ako sigurado tungkol doon. Gayunpaman, narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang pamilya Crawford ay nagmamay-ari na ng kalahati ng yaman at mga mapagkukunan sa buong mundo. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Xavier na ang kanyang mga mata ay parang lalabas sa anumang sandali. Kalahati ng kayamanan at mapagkukunan sa mundo. Anong uri ng konsepto kahit na? Sa dami ng kapangyarihan at impluensyang iyon, anong uri ng tao si Crawford na mula sa North Bay? Habang ang panauhin ay nagpatuloy sa pagpapalagay sa kanilang pagkalito, ilang batang babae ang nagsimulang ihatid kay Alice ang eksena habang sinasabi, Alice, halika't pakinggan ito. Tila ang isang malakas na batang Panginoon ay malapit nang magpakita. Ha? Gaano katindi ang pinag-uusapan natin dito? Nagtatakang tanong ni Alice. Alice, hindi mo pa ba nakikita kung gaano maputla ang mga makapangyarihang figura dito nang marinig ang tungkol sa pagdating ni Crawford? Narinig kong pagmamay-ari niya ang kalahati ng yaman at mga mapagkukunan sa mundo. Isang hindi kapanipaniwalang pamilya ang mga Crawfords mula sa North Bay, tuwang-tuwa na sabi ng mga batang babae. Ang kanilang reaksyon ay inaasahan dahil ang mga batang babae ay karaniwang nagaganyak na pag-usapan ang tungkol sa mayaman at guwapong mga lalaki. Ano pa, ang makilala ang isang kamanghamanghang batang master ay isang kaayayaang sorpresa para sa kanila. Habang nahihilo sila sa kaguluhan, si Alice mismo ang agad na nagtakip ng kanyang bibig na biglang nag-aalala at kinakabahan. Ang batang Panginoon. Sinabi mo ang pangalan ng batang Panginoon ay Sig Crawford. Si Alice ay nakakaramdam ngayon ng labis na kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso. Kung sa bagay, nakita na niya ang mga totoong kakayahan ni Gerald bago ito. May kamalayan din siya na ang kanyang kapatid na babae ay may napakalawak na mapagkukunan at mga kakayahan sa pananalapi din. Hindi lang iyon, ang bahay ng kanyang kapatid ay nasa North Bay din. Ang mga Crawfords mula sa North Bay. Talaga bang? Nararamdaman ni Alice na lalong lumakas ang paghinga niya sa segundo. Kung totoo ang sinabi ng kanyang mga kaibigan, sa totoo lang nais lamang ni Alice na mamatay sa lugar, doon at pagkatapos. Kung sa bagay, dahil siya ang tumanggi sa kanya, kung si Gerald ay isang ordinaryong mayaman lamang, pinipilit lang ni Alice na magpatuloy at ipagpatuloy ang pamumuhay nang wala siya. Gayunpaman, paano niya tatanggapin na kung si Gerald ay tunay na napakahusay na mayamang tagapagmana? Nandito na sila, sigaw ng isang tao, sanhi ng magulong kapaligiran mula kanina upang agad na tumahimik. Lahat ng tao ay nag-aalala ngayon sa balisa, ang kanilang mga mata ay nakabalot sa pasukan. Hindi masyadong nagtagal, halos 100 kalalakihan na nakasuot ng itim ang nagsimulang lumapit sa pasukan ng maayos at maayos. Ang taong namumuno sa pangkat ay tila isang matandang lalaki na mukhang nasa 60 taon. Sa tabi niya, ay isang bata, formal na bihis na lalaki na mukhang nasa edad 22. Ang kanyang mga mata ay medyo beady at siya ay medyo sa chubbier side din. Sig Crawford ba iyon? Oo, dapat siya iyon. Habang ang dami ng mga tao ay nalagok, hindi man nangangahas na magsalita ng malakas, ang bagong grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong hanggang sa nasa harap mismo nila Brison. Ang bawat tao sa pangkat na iyon ay naglabas ng pantay na malakas na aura. Ikaw ba yan, Fine? Tanong ni Brison habang nakangiti ito sa matanda. Oo nga, Lord Fenderson. Matagal-tagal na rin mula nang huli kaming magkita. Nagtitiwala ako na naging maayos ka simula noon. Sagot ni Fane na may bahagyang ngiti. Meron akong parin sa lahat ng mga taon. Nawala na tulad nito. Upang isipin na ang batang lalaki na laging dumidikit kay Daryl ay isang matanda na. Kung hindi dahil sa iyong hindi nagbabago, matalim na tulad ng dati mong mga mata, hindi kita makilala talaga. Napakahaba talaga nito. Sinabi ni Brison, ang kanyang tono ay may bahid ng panghihinayang habang naaalala niya. Kung sa bagay, noong araw, sina Brison at Daryl ay napakalapit na kahit isaalang-alang nilang magkapatid.
Ang matandang lalaki na ngayon ay nakatayo sa harap niya ay nagpunta sa pangalang Fen, at dati siyang nasasakop ni Daryl noon. Gayunpaman, ang oras ay naghihintay para sa wala at ang mga bagay ay ganap na naiiba ngayon. Isang mahabang panahon talaga. Isang kalmadong ngiti ang nasa mukha ni Fen nang sabihin niya iyon. Habang nasa kanilang mga ugat, mayroon pa ring mga hinaing sa pagitan ng mga Crawfords at ng Fendersons, hindi alintana kung nakikipagkompetensya pa rin sila sa isa't isa sa lihim o hindi, kailangan pa rin nilang tratuhin ang bawat isa ng may paggalang. Tungkol naman sa Mar, nakatayo si Crawford sa tabi ni Fine, mukhang wala siyang pakialam habang iniskan niya ang lugar. Gayunman, nagbago ang kanyang kilos sa sandaling ang kanyang titig ay nahulog sa isang taong nakatayo sa loob ng karamihan ng tao. Ha? Ikaw? Kaya ikaw ang dumating. Ang babaeng nagsalita ng sabay kay Mar, ang Crawford, ay walang iba kundi ang Xavier. Habang malinaw na nagulat siya nang makita si Xavier doon, mas namangha si Xavier. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya at nakipag-usap sa taong ito dati. Hindi siya si Crawford. Ang binata na may mata na bedi ay kapatid ng Diyos ni Gerald Yule. Ang anak ng pinakamayamang tao sa county ng estado. Bakit siya nandito? Kahit na hindi ito si Gerald, nagsimula pa ring pakiramdam ni Xavier na hindi may paliwanag ang kinakabahan sa sandaling iyon. Hindi ba ikaw ang batang Panginoon ng pamilya Holden? Bakit ka binigyan ng titulong Gigi Crawford mula sa North Bay? Tanong ni Xavier, medyo namutla ang mukha. Narinig iyon, nagulat si Jasmine. Pagkatapos ng lahat, nang una niyang marinig na siya ay si Crawford, iniisip niya kung ito ang isa na kinakasal na kontrata niyang pakasalan. Bilang ito ay naging, siya ay hindi, o hindi bababasa kung ano ang sinabi ni Xavier. Medyo nahihiya pagkatapos niyang sabihin yon, pagkatapos ay sumagot si Yul, ngayon sino ang nagsabi na ako si Crawford? Dito lang ako para sumali sa saya at tuwa. Maghintay, kaya kung hindi siya si Crawford. Kung nasaan ang totoo? Nagulat ang lahat sa paglipas ng mga pangyayari. Hahaha. Mukhang gumawa kami ng isang totoong kalokohan sa ating sarili sa oras na ito. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mayroong dalawang kadahilanan kung bakit narito kami ngayon. Ang una sa amin ay kumatawan sa Crawford at sa pamilyang Crawford upang maipakita sa iyo ang iyong regalo sa kaarawan. Pagkatapos ng lahat sa loob ng maraming taon, kahit ang aming pamilya ay nagsisi sa ilang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Kami ay may katuturan na makipag-usap sa Fendersons ng mahabang panahon ngayon, ngunit wala kaming naririnig na balita tungkol sa iyong pamilya sa buong mga taon, sabi ni Fane habang ngumiti ng mahina. Hindi mag-alala, gayunpaman, Lord Fenderson. Hanggat ang pamilya Crawford ay nasa paligid, naniniwala ako na walang kahit sino ang maglakas loob na magdulot ng anumang kaguluhan sa iyo sa iyong kaarawan. Sa sandaling marinig iyon ni Noe at ng iba pa, naramdaman nila ang kanilang sariling umungok bago ang bawat isa ay humakbang pabalik. Tungkol naman sa pangalawang bagay, nais ng Crawfords na ibalik sa amin sina Miss Queta at Madam Sarah. Pagkatapos ng lahat, ang Madam ay ang hipag na babae ng ulo ng pamilya Crawford. Si Miss Queta mismo ay miyembro ng pamilya Crawford. Naniniwala ako na ito ay kapwa naiintindihan at makatuwirang kahilingan, Lord Fenderson. Huminga ng malalim si Brison nang marinig iyon. Kaya't ang mga bagay ay naka-advance na sa yugtong ito. Dahil ang pamilya Crawford ay talagang napunta dito, dapat na handa na sila sa pagbisita. Kahit na sinubukan ni Brison ang pag-iisip at isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, sa huli, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, alam na ng Crawfords kung saan nakatira ang Fendersons na nangangahulugang opisyal na silang madaling kapahamakan sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang mga Fenderon mismo ay may hawak na isang card ng trumpo na napakahalaga kay Dylan. Dahil doon, naniniwala si Brison na hindi susubukan ni Dylan na sumobra sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang kasalukuyang pinakamahusay na pagpipilian ng pagkilos ay para sa parehong partido upang makipag-ayos at pag-usapan ang mga bagay. Well, syempre ito, sagot ni Brison sabay tango. Gayunpaman, tandaan na ang pamilya Fenderson ay dating nakasama sa Crawfords, fine. Habang sinabi mo na ang batang Panginoon ng pamilya Crawford ay nais na batiin ako ng isang maligayang kaarawan at ipagdiwang ang aking 80 taong kaarawan, tila wala siya. Habang nagpadala siya ng isang tao dito bilang kahalili niya, sa palagay ko ay hindi ito katuwiran na ibibigay ko ang aking anak na babae at apo sa mga Crawfords, sabi ni Brison habang nakatingin kay Fine. Hahaha. Ngayon sino ang nagsabi na wala ang aming batang Panginoon? Sa katunayan,
nakarating na siya sa mansyon ng pamilya Fenderson isang araw ng maaga upang gawin ang lahat ng iyong mga paghahanda sa kaarawan, Lord Fenderson. Sagot ni Fane habang tumatawa. Ano? Ano ang ibig mong sabihin na dumating na si Crawford? Nagtatakang sagot ni Bryson. Ginoo. Nandito na si Crawford. Nasaan na siya? Ang lahat ay pantay na namangha. Si Fine mismo ay nagsimulang mag-scan sa karamihan ng tao sa oras na iyon. Ayon sa sinabi ni Xartir, dumating na si Crawford. Noon, lahat ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Naku! Hindi ko talaga inaasahan na pupunta dito si Crawford. Bakit hindi ko namalayan ang anuman sa lahat? Nagulat na tono si Mindy. Hindi nakapagtataka kung bakit nais niyang makita si Crawford para sa kanyang sarili. Kung sa bagay, siya ang dahilan kung bakit hindi man lang sila ni Jasmine umalis sa kanilang bahay noong sila ay bata pa. Kahit ang mga kilalang tao na nakahawak pa rin kay Gerald ay tuwang-tuwa na sa paligid. Habang sigurado sila na ang tunay na makilala ang isang tao na may mataas na katayuan bilang Crawford ay ganap na wala sa tanong, isang pagkakataon na makita kung ano ang hitsura ng isang tunay na marangal na mayamang tagapagmana tulad niya ang magiging pangalawang pinakamagandang bagay. Ang kakayahang gawin iyon ay magiging pakiramdam ng buong paglalakbay na sulit. Pinapanood ang eksena na nakalantad sa harapan niya, napailing lang si Gerald sa kanyang muka na may isang malaswang ngiti sa kanyang muka. Dahil ang mga bagay ay naging ganito, imposible para sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapanatili ng isang mababang profile. Sa kanyang paunang plano, sinabi lang ni Gerald kay Barry na lumikha ng isang abala sa labas. Hindi niya alam na nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa misyon. Bilang isang resulta, ang kanyang ama ay nagpadala ng ilang mga tao mula sa pamilya Crawford mula sa North Bay. To be honest, Gerald mismo ay hindi talaga lubos na naintindihan ang lahat ng kasalukuyang nangyayari. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang hakbang para sa kanyang pamilya na magpadala ng ilang mga kalalakihan. Dahil ang mga bagay ay naganap na sa ganitong paraan, sa isang paraan, kumpleto na ang kanyang gawain. Naintindihan niyon, saka tumayo si Gerald. Anong ginagawa mo, Gerald? Tanong ni Mindy. Kahit na ang mga babaeng kilalang tao ay tila nagulat. Tumatawag sila para kay Crawford. Bakit ikaw ang tumatayo? Hahaha. Para sa mga hindi nakakilala ng mas mabuti, dapat na naiisip nila na siya talaga ang Mark Crawford, kinutya ang mga kilalang tao habang pinagtatawanan sila. Lahat ng iba pa na lumingon sa kanya ay nagulat sa kilos niya. Gerald, sigaw ni Alice na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito. Kinuha lamang ang isang sulyap para makilala siya, at humihinga siya ngayon ng mabigat. To think na nandito talaga si Gerald. Bukod dito, batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila nakarating siya kasama ang kanyang koponan. Kaya't ang taong nagdala sa kanyang kama at tinulungan siyang magpalitan ng damit pantulog. Talaga bang lahat siya? Bumagsak sa kanya ang panghihinayang at kahihiyan nang maalala niya ang malabo na memorya nang makita siya kagabi. Ang lahat ng mga uri ng emosyon ay umiikot sa puso ni Alice sa sandaling iyon. Siya ba talaga ang responsable sa paglagay sa kama kagabi? To think na tinanggihan niya ang ganoong tao dati. Si Xavier mismo ay nakatingin kay Gerald na malapad ang mata at sa hindi makapaniwala, mukhang takot na takot. Ito ay halos tulad ng kung palaging si Gerald ay matagal sa paligid niya. Nakarating siya hanggang sa lalawigan ng Salford upang lumahok sa kaganapang ito, upang sa wakas ay magawang lumiwanag at magpakita ng kaunti. Hindi talaga niya inaasahan na makabangga ulit dito si Gerald. Sa huli, si Xavier ang taong pinakatakot na makita siya rito. Pagkatapos ng lahat, batay sa naunang sinabi ni Fane, nangangahulugan ba ito na siya talaga si Crawford na mula sa North Bay? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang Long pamilya ay tiyak na hindi na makalapit sa paghahambing sa kanilang sarili sa kanya. Bukod sa takot, nararamdaman din ni Xavier na hindi komportable sa biglaang pagtaas ng Gerald sa parehong kapanahunan at katatagan sa isang maikling panahon. Gerald, ikaw, sabi ni Jasmine habang pinapanood ang paglalakad ni Gerald papunta sa kanyang lolo. Labis siyang nagulat sa biglaang paghahayag na ang kanyang buong muka ay ngayon ay isang pulang-pula. Siya ba si Crawford na dapat niyang pakasalan? Kahit si Sarah ay nagulat din sa una ay pinapalagay niya na si Gerald ay isa lamang sa mga inapo ng pamilyang Crawford. Hindi niya nahulaan na ang ama ni Gerald ay si Dylan Crawford. Pagbati, G. Crawford. Nakangiting sabi ni Fane habang nakatingin sa batang Panginoon habang inaalala ang oras noong una niyang inakbayan ang isang mas bata kay Gerald.
Hindi lamang nagtatrabaho si Fine bilang personal na driver ni Dylan, siya rin ang naging namamahala sa edukasyon sa kahirapan at pag-aalaga ni Gerald. Kaya't kahit na bihirang-bihira ni Fine na direktang makipag-ugnay kay Gerald, alam niya nang mabuti ang ugali at pag-ugali ni Gerald. Si Gerald ay kapwa isang matatag at matanda na binata na medyo introverted din tulad ng may bahay. Gino Crawford. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.